Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na pagbibiyaya niya sa atin ng buhay at kalakasan. At sana po magamit natin ito sa patuloy na pagsubaybay sa pag-alam ng mga banal na kalooban ng Diyos tungkol po sa atin na mga tao. At ito po ay pawang nasusulat sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang Ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling po natin ngayon ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na Ang Kabanal-Banalan. Ibig ko pong balikan ang mga nakaraang mga pagtuturo at pagpapahayag ng programang ito na may kinalaman po sa paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. Una ay tinalakay po natin na tayo bilang mga tao na naging kaalit o kaaway ng Diyos dahil sa ating pamumuhay, sa makamundong pamumuhay ay naging kaaway tayo ng Diyos. At dahil doon ay tinalakay po natin ang paksang aralin tungkol sa paksang tayo ay makipagkasundo sa Diyos. At para po ang tao ay totoong makipagkasundo sa Diyos at tapat sa kanyang kalooban na ninanais niyang makipagkasundo sa Diyos, kailangan niya po ang makapanumbalik na totoo sa ating Panginoon Diyos. At ngayon, kung ang tao ay makapanumbalik na sa Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod niya sa gawang kasamaan at itaguyod sa araw-araw ng kanyang pamumuhay, ang pagsunod at pagtalima sa Panginoon, bunga ng pagkakabautismo niya sa bahay ng Diyos, sa makatwidbagay sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos, kailangan po ng tao ang makikipagrelasyon sa Diyos. Opo, nalilikha ang relasyon sa Diyos kung ang tao ay nasa loob ng bahay ng Diyos. Mga giliw naming taga-subaybay. Ano nga ba ang mapayapang relasyon sa Diyos? Bakit tiyak ang ating paksa na kapag ka ang tao ay nakipagrelasyon sa Diyos, ay kakamtin niya ang kapayapaan sa buhay na ito? Mga giliw naming taga-subaybay, simulan po natin ang ating pagtalakay. Kapatid na Neraya, kailan po ba at papaano nagkakaroon at magkakaroon ang tao ng mapayapang relasyon sa ating Panginoon Diyos? Ang sagot po sa pamamagitan ng Apostol Pablo ay nasulat po sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 1. Sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Muli po ay pakibasa, kapatid na Benhanan. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa talata pong binasa ay maunawa po natin ang isang testimonyo o pagpapahayag ng Apostol Pablo kasama ng mga mananampalataya tungkol sa kanilang karanasan kung paano po sila nagkaroon ng mapayapang relasyon sa Diyos. So una po ay sinabi niya ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay at kung ano rin ang kanilang naging pasya sa kanilang buhay.
Sa pagkakaroon po kasi ng mapayapang relasyon, kailangan may bagay na ginagawa tayo para sa ating karelasyon at may ginagawa ang karelasyon natin para sa atin. Opo. So, relasyon po ito ng Diyos at ng tao. So, ang unang dapat gawin ay ang tao makaranas po na siya ay napawalang sala. Kasi tinalakay po natin noong nakaraan, yung kasalanan, yan ang naging dahilan. Kaya nasisira ang relasyon ng Diyos at ng tao. Opo. Kung ang kasalanan na nagiging dahilan ng pagkasira ng relasyon ng Diyos at tao ay mapawalang sala, sa ibang salita ay mapatawad, at doon magsisimula ang pagkakaroon ng relasyon ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao. So sa pamamagitan na niya ng pagpapawalang sala at dahil sa pagtataglay ng tao ng pananampalataya, mayroon na niya na tayong mapayapang relasyon sa Panginoon. So sa madaling salita, kung ang tao ay mapawalang sala o mapatawad sa kanyang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang pagsampalataya sa Panginoon, saka pa lamang po magkakaroon ng mapayapang relasyon ang Diyos sa tao at ang tao sa Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay, kailangan po talaga na ang tao ay mapatawad sa lahat ng kanyang pagkakasala na nagawa sa kanyang buong buhay at pagkatapos ay tuluyan niyang talikuran ito. Sa ganitong kaparaanan, malilikha ang mapayapang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na Neraya, marahil ay tinatanong ng atin pong mga taga-subaybay, ano po ba ang ginawang paraan ng Diyos naman na itinakda niyang proseso ng pagpapatawad sa kasalanan ng tao? Na kung ang tao hindi daraan sa ganong proseso, ay hindi siya mapatatawad ng ating Panginoon. Mayroon po bang nakasulat sa Biblia na itinakda ang Diyos na tamang paraan at proseso kung papaanong ang tao ay napawawalang sala o napatatawad sa kanyang kasalanan? Ang sagot pong muli, batay sa mga nakaranas ng pagpapawalang sala ng Diyos at naging daan para magkaroon ng mapayapang relasyon, si Apostol Pablo, sa kanyang sulat po sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 9. Sasalin po ng Biblia pa rin na Revised Tagalog Popular Version. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So napakaliwanag po ang pagtuturong ito ng Apostol Pablo. Gaya ng ating narinig, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung tinutukoy na dugo ay dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya ay magkatawang tao. Na yon ay natigis o yon po ay nabubo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng tao. Kahayagan po yon ng kanyang malaking pag-ibig, malaking pagmamahal sa atin ng mga tao. At sa pamamagitan niya ng kanyang banal na dugo na kanyang ginamit, ay napawalang sala tayo. At kaya tayo magkakaroon ng tiyak na relasyon, o mapayapang relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating sala, sapagkat ang mga pinawalang salaan niya, tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So dito po ipinapakita na kapag ang tao nananatiling taglay niya yung kanyang kasalanan, isa yan sa magiging dahilan para yung puot ng Diyos ay mamalaging nasa iyo. At kung ang puot ng Diyos dahil sa namamalagi ang tao sa pagkakasala ay maranasan ng tao, yun ang magiging dahilan para ang tao tumanggap ng kaparusahan dahil sa kanyang mga taglay na kasalanan. Subalit, kapag ang kasalanan ay napatawad na dahil pinawalang sala ka na at ang mga unang gawa ng Diyos para bigyan ng tao ng tsansang mapatawad sa kasalanan ay yung kanyang pagkakatawang tao sa ngalan ng kanyang pagmamahal na ibinigay niya ang kanyang buhay, nagtigi siya ng dugo para tubusin ang mga tao sa kasalanan, ay sinampalatayanan mo yon, tinanggap mo yon at napabilang ka sa mga taong tinubos, yun po ang paraan para tayo po ay maligtas sa puot ng Panginoon. Mapawi, mawala yung galit ng Diyos sa atin, katulad ng galit ng pakikipag-away sa Panginoon. At dahil doon, magkakaroon ng magandang pagtitinginan.
Baga kaya nga relasyon po tatanggapin ng Diyos ang tao at tinatanggap din ng tao ang Diyos. Kaya nagkakaroon ng payapa na relationship ang tao sa Panginoon at ang Panginoong Diyos sa atin. Yun po, mga giliw naming, mga taga-subaybay. Alam nyo, kapatid na ni Raya, meron akong mga naririnig na katwiran na mula po sa atin pong mga kaibigan na hindi na kailangan ang anumang pagbabalik loob sa Diyos sapagkat ibinigay na ng Diyos ang pagpapatawad sa lahat ng tao, sa lahat ng kanilang kasalanan, nang siya po ay mapako doon sa bundok ng Kalbaryo. Yun po ay bahagi ng Diyos para ang tao ay makaranas ng pagpapatawad sa kasalanan na atin nagawa. Pero ano kaya ang bahagi naman natin upang matiyak natin na totoong nagkaroon ng kapangyarihan ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan? Sapat na po ba yung kapatid na ni Raya na sabihin ng tao, ang importante, tinubos na ng Panginoong Kristo Jesus ang kasalanan ng tao at presto napatawad na siya ng Panginoon? Ano naman po sa panig nating mga tao, ang unang-unang kailangan upang magkaroon ng kabuluhan ang dugo ng Panginoong Kristo Jesus sa paraang yung dugo na yon ay magkaroon ng bisa sa atin para mapatawad ang ating kasalanan? Ang sagot po muli ay sa pamamagitan ng Apostol Pablo sa kanyang pagsulat sa mga taga-Roma, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, kasama po ang talatang 5 sa salin pa rin ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Narito po ang isang pagbibigay halimbawa kung paano po makakamta ng tao ang pagpapawalang sala. Gaya sa isang paghahambing tulad kay Abraham. Kilala natin si Abraham sa kanyang taglay na pagkamasunurin, sa kanyang pagiging mabuting gawa. Pero ipinaliwanag ni Apostol Pablo, hindi dahil sa mabubuting gawa na kanyang ginawa, kaya siya napawalang sala o pinatawad ng Panginoon at nagkaroon ng napakagandang relasyon sa Diyos. Ang relationship ni Abraham sa Diyos at ng Diyos sa kanya ay katulad sila ng isang magkaibigan. Kaya nga ang tawag ng Diyos kay Abraham ay kaibigang Abraham. At si Abraham naman ay talaga namang gaya ng napakalapit niya sa Diyos. Ang Diyos ay nagsilbing kaibigan sa kanya. Kumbaga, close relationship meron sila. Mapayapang relasyon, relasyong magkaibigan. Si Abraham, kahit maraming katangian sa buhay, pero siya may pagkataong katulad din natin na nagkakasala. Na yung kasalanan yon as yun sana ang hadlang para hindi sila maging magkaibigan. Pero dahil siya ay pinatawad ng Diyos o pinawalang sala sa kanyang taglay na kasalanan, kaya nagkaroon sila ng maganda o mabuting relasyon. Pero ang tanong, anong dahilan? Bakit siya pinatawad? Bakit siya napawalang sala? Dahil ba dun sa mabubuting gawa na kanyang ginawa? Kung yun anyang dahilan, meron may pagmamalaki si Abraham sa paningin ng Panginoon. Pero hindi dahil sa gawa na kanyang ginawa, kaya siya pinatawad. Kundi una, nasumpungan sa kanya yung pagsampalataya. So dun po nagsisimula. Ang Diyos ay nakikipagkaibigan sa mga taong sa kanya'y sumasampalataya. Yun ang unang hahanapin ng Diyos sa atin. Ikaw ba, nananampalataya ka ba sa akin? Palaging tinatanong ng Panginoon yan.
kahit nung panahon siya nagkatawang tao. Para maging malapit ang Diyos sa iyo at ikay malapit sa Diyos, ang unang hinahanap Diyos sa tao, pananampalataya. Kaya yun din ang kailangan nating gawin para tayo makipagkasundo sa Diyos, makapagbalik loob sa Panginoon at magkaroon ng mapayapang relasyon. Mapatawad yung ating mga kasalanan, simulan natin. Mas piliin nating maniwala at lubos na sumampalataya sa Panginoon upang tulad ni Abraham, tayo po ay magkaroon ng mapayapang relasyon sa Diyos. Ang Diyos ay ituring niya tayong kaibigan dahil sa ating pagsampalataya at tayo naman ay gaya ng Panginoon ay kaibigan natin. Ibig sabihin, kapatid na ni Raya, sa mga taong nagbalik loob sa Panginoon Diyos, nanumbalik sa Panginoon Diyos, sumunod sa kanyang kautusan, itinuturing niya itong mga kaibigan o sa panahon natin ngayon, kapatid na ni Raya, tinatawag niyang mga anak. Itong mga tao na humingi ng pagpapatawad mula sa Panginoon Diyos, bunga ng pagkatigis ng kanyang banal na dugo. Baka po ipagkamali ng tao. Kung ganon, sa pamamagitan ng pananampalataya, gaya ni Abraham, ay napawalang sala at pinatawad ang kanyang mga nagawang pagkakamali sa buhay, ang kanyang mga naging kasalanan sa kanyang buhay, ibig bang sabihin, gayon din ang ating magiging katwiran na hindi na importante yung gawa. Ang importante, sumampalataya ka. Kapatid na ni Raya, para po hindi magkamali ang ating pong mga taga-subaybay. Yun bang pananampalataya lang mismo ay magiging daan para ang tao ay mapatawad at mapawalang sala sa kanilang kasalanan? Ipagpatuloy po natin ang mga pag-aaral. Baka nga po magkaroon sila ng maling pagkaunawa. Kaya merong nangahawakan na manampalataya ka lang niya, maliligtas ka na. Opo. Dahil si Abraham niya sumampalataya at nagkaroon ng magandang relasyon o personal relationship sa Diyos. So basahin po natin ang pagpapatuloy na dapat ay mahalagang kalakip, hindi pwedeng wala sa pagtataglay ng pananampalataya. Santiago Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang 24. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya. At siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa ay inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Napakaliwanag po ang mga pahayag na ito na tumutulong sa atin para wag tayong magkaroon ng maling pagkakaunawa na manghahawakan tayo sa pagsasabing sapat na ika yung manampalataya lamang at ikay maliligtas. Opo. O ikaw ay magkakaroon ng mapayapang relasyon sa Diyos. Hindi natin sinasabing hindi kailangan ng pananampalataya. Kailangan po yun. Pero hindi po sapat yun. Gaya ng ating narinig ang mga dahilan, ang pananampalatayaan niya dapat gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Ganyan din si Abraham. Sumampalataya, kalakip ng pananampalataya, pinatunayan niya yung kanyang pananampalataya, gumawa siya na kung ano yung iniuutos ng Diyos sa kanya. Yung mga dating gawa na mabubuting gawa niya, nang wala pa siyang pananampalataya, yun yung mga gawang hindi sapat para ikaw ay mapawalang sala. Pero yung pananampalataya na kalakip ng gawang pagsunod sa kung ano na yung itinuturo ng Panginoon, yon ang dapat na magkalakip. Pananampalataya at gawang pagsunod sa iniuutos ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Pagkagayon tayo, sa pamamagitan niya ng gawa na inilalakip natin dahil sa ating pananampalataya, doon palang magiging sakdal o ganap, acceptable sa Panginoon yung ating pananampalataya. Dahil sabi nga, pagka ang pananampalataya ay walang gawa, patay yun. At ang patay na pananampalataya dahil walang gawa, hindi makapagliligtas yun. At hindi yun ang uri ng pananampalatayang gusto ng Diyos para tayo maging kalugod-lugod at ituring niyang kanyang kaibigan. Kailangan po, lalakipan natin
ng gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa pananampalataya, doon tayo ay aariing ganap. At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yun po, mga giliw namin, mga taga-subaybay, sana po ay naging maliwanag po sa atin ang mga pagtuturong ito na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. Narinig po natin ang mga talata na ating binasa at yun po ay nagpapatunay na ang mga pagtuturong ito ay hindi lamang bunga ng aming kathang isip. Importante ang pananampalataya, subalit hindi po pwedeng pananampalataya lamang. Gaya po ng ating narinig sa pagpapaliwanag, kailangan muna ang pananampalataya at pagkatapos, udyok ng pananampalataya ay ang kalakip ng mga mabubuting gawa upang ang ating pananampalataya ay ariin ng Diyos at ang taong sumasampalataya na mayroong lakip na gawa ay ariing ganap ng Diyos. Doon pa lamang nalilikha ang isang mapayapang relasyon sa ating Panginoon Diyos, mga giliw naming taga-subaybay. Kaya, depende po sa tao. Kung ang tao ay sasampalataya lamang, subalit ang kanyang pamumuhay ay taliwas sa kanyang pananampalataya, yun po yung sinasabing pananampalatayang patay, walang gawa, walang patotoo, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya dito ay itinuturo at inihahayag po ng programang ito kung anong uring pananampalataya ang dapat po ay taglay ng isang tao upang malikha ang isang mapayapang relasyon natin sa Panginoon Diyos. At ang inihalimbawa nga po rito, bagamat maraming nasulat sa Biblia na ang kanilang pananampalataya ay nilakipan nila ng gawa, ay ang lalaking si Abraham. Si Abraham na sumampalataya sa Diyos at nilakipan niya ng mabuting gawa ang kanyang pananampalataya. Kapatid na Neraya, ano po ang isa sa mga mahahalagang gawa na dapat na mahayag bunga ng ating pananampalataya sa Diyos? Ang sagot po ay mababasa natin sa Malakyas, ang kapitulo po ay 3, ang bersikulo ay 7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang isa sa mga mahalagang gawa na kailangan nating magawa para mahayag yung ating pananampalataya sa Diyos, para mabuo yung mapayapang relasyon, hindi yung gawa batay sa kung ano yung gusto nating gawin. Kailangan po yung gawa na nakabatay sa pananampalataya sa sinasabi ng Diyos. At anong sinasabi ng Diyos na kailangan nating sampalataya ng may lakip na gawa? Yung gawa na ay sasabi ng Diyos, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Yun ang kailangan nating sampalatayanan at yun ang kailangan nating gawin. Kasi nga, kung babalikan po natin yung pag-aaral, marami tayong mga ginawa dati. Akala natin yun yung tama, yung mga bagay na sinasalita at iniisip tayo, akala natin yun ay karapat-dapat, pero batay pala sa pamantayan ng Diyos. Hindi yun yung mga gawa at hindi yun yung mga salita o uri ng pamumuhay na magdadala sa atin sa kalagayan na nasa pilig ng Panginoon. Sa halip, yun pa nga ang naging dahilan kaya tayo nalayo at naligaw sa harap ng Diyos. Pero ang Diyos dahil siya nga po ay mayaman sa awa at dahil sa kanyang malaking pag-ibig, narito ang patuloy na iniuutos niya sa atin na kailangan nating sampalatayanan, kailangan nating gawin yung gawa ng pagbabalik loob sa Panginoon. Kailangan gumawa tayo, pagbabalik loob. Ito yung hakbang pabalik sa Diyos para tayo ay magkaroon ng mapayapang relasyon. Kaya dito, pwede na tayong magkaroon ng pagbubulay-bulay. Tanungin natin, ano ba yung mga ginagawa ko? Ito bang mga ginagawa ko, ito ba ay batay sa ipinagagawa ng Diyos? O batay lang ito sa gusto kong gawin? Pagka ibinatay natin sa gusto lang natin gawin, hindi talaga tayo magkakaroon ng mapayapang relasyon sa Diyos.
Pero kung ang gagawin natin ay yung ayon sa sinasabi, ayon sa iniuutos ng Diyos, yun yung ating sasampalatayanan, yun ang ating gagawin, yung gawa na pagbabalik loob sa Kanya, tayo po ay magkakaroon ng mapayapang relasyon sa Panginoon. Tandaan po natin ito, mga giliw naming taga-subaybay. Pagdating po sa gawang paglilingkod sa Panginoon, itinakda niya ang isang proseso. Ang pamantayan na dapat ay sinusunod po natin ay ang pamantayang itinakda ng Diyos para po tayo ay makapanambalik sa Panginoon at lumikha ito ng isang mapayapang relasyon natin sa Kanya. Alam niyo po, may mga nagtuturo at may mga katwiran na tanggapin mo lamang si Kristo. Bilang personal mong tagapagligtas, ay magkakaroon ka na ng mabuting relasyon sa Panginoon. Mga giliw kong mga taga-subaybay, alinsunod sa pagtuturo pa rin ng banal na kasulatan. Ano ang katibayang pwede nating panghawakan na tayo po ay nakapanumbalik na sa Diyos at bunga noon ay magkakaroon na tayo ng mapayapang relasyon sa Kanya? Kapatid na ni Raya, meron po bang itinuturo ang Biblia na tama at tiyak na pamamaraan para matiyak natin na tayo po sa pagbabalik loob natin sa Diyos ay totoong tinanggap niya tayo? At dahil doon, mararanasan natin ang panunumbalik ng Diyos sa buhay natin na dahil doon, lilikha ng isang mabuting relasyon sa Kanya, kapatid na ni Raya. Mayroon po at ito'y mababasa natin sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38 sa pagkakaliwat po sa wikang Ingles, sa bersyon ng Biblia na The Message. Peter said, "Change your life. Turn to God and be baptized, each of you, in the name of Jesus Christ, so your sins are forgiven. Receive the gift of the Holy Spirit." Pakalinaw po ang pahayag na ito. Ayon sa salita ng Apostol Pedro, kailangan baguhin natin ang ating buhay. Change your life. Hanggat hindi mo binabago ang buhay mo, hindi ka makapanunumbalik sa Panginoon. Kasi yung buhay nga natin, yan ang nagpalayo sa atin sa Diyos, yung buhay na tayo ang nasusunod. Opo. Kailangan po yung buhay na ang Diyos naman ang nasusunod. At magpasya tayo, turn to God. Sa Kanya tayo unang magbalik loob. At ang isang gawa ng pagbabalik loob, be baptized. Kailangan talaga nating tanggaping magpabautismo tayo, bawat isa sa atin. Kailangan nating maranasang mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Nang sa gayon ay patawarin na tayo, ipagkaloob na sa atin yung kapatawaran ng ating kasalanan na yun ang naging hadlang o sa ibang salita naglayo o pumutol dati ng ugnayan ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao. At sa gayon ay tanggapin din natin ang regalo, ang kaloob mula sa Espiritu Santo, yun nga po, yung magkaroon tayo ng mapayapang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Mga giliw naming taga-subaybay, hindi kami magsasawa na ulit-ulitin sa inyo ang kaloobang ito ng ating Panginoon Diyos. Huwag po nating hayaan na tayo ay manghawakan sa atin pong sariling pagkaunawa o kaunawaan. Alalahanin natin, ang mga pagtuturong ito ay batay sa banal na kasulatan. Huwag tayong maglingkod at magsabing inaari tayong kaibigan o anak ng Diyos sa paraang ang pamantayang ginamit natin ay ayon sa salit-saling sabi lamang ng ating pong kapwa-tao na hindi po sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Narito ang sertipiko o katibayan na tinanggap ng Diyos ang ating pagbabalik loob sa Kanya, na pinatawad niya ang ating mga naging kasalanan, na dahil doon nanumbalik tayo sa Diyos at ang Diyos ay nanumbalik sa atin, na ang naging bunga nito ay magkakaroon na tayo ng mapayapang relasyon sa Diyos. Ito'y walang iba kundi ang pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, baguhin natin ang paraan ng ating pamumuhay, magbalik loob tayo sa Diyos, at ang sertipiko na tunay na tinatanggap ng Diyos na tayo ay nakapagpanumbalik loob na sa Diyos at magkakaroon na ng mapayapang relasyon ay nagsisimula po sa pagtanggap natin ng bautismo na itinakda ng Diyos sa loob ng Kanyang iglesia. Ito ang patotoo ng mga apostol, gaya ni Apostol Pedro at gaya ni Apostol Pablo
Sinabi niya, tayong lahat ay binautismuhan sa isang katawan na ang katawang ito ay tumutukoy sa espiritual na katawan ng ating Panginoon sa makatwid bagay sa iglesia. Ang iglesyang pag-aari ng Diyos. Sana, gaya namin, ay tanggapin nyo rin ang bautismong ibinautismo sa mga apostol, sa mga unang Kristiyano, at hanggang sa kasalukuyang panahon ay tinatamasa ng tao ang bautismong itinuturo ng Biblia, na dito namin kayo hinihikayat. Tayo na po, tanggapin natin ang isang pangako ng Diyos na magkakaroon tayo ng mapayapang relasyon sa Kanya, bunga ng pagbabalik loob natin sa Kanya, at pagtanggap ng bautismo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nawa ay ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.